Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chid Rodriguez from my Sagari channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of October 17 hanggang October 23 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Aries. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga hagilap? So guys, let's see. Subaybayan na natin, alamin na natin. Angel Spirit, please give me information po. Angel Spirit, please give me information. So this is a 7 of Wands, no? You are also being protected, no? Or may mga bagay na kailangang protection at pangalagaan. Na kumbaga kailangang pagtiyagaan sa kung ano man ng mga bagay na pinagdadaanan. Sa kung ano man yung mga bagay na nangyayari ngayon. Kailangan depensahan mo, proteksyonan mo kung ano yung mga bagay o posisyon mo. Na maaaring may mga struggles o mga karanasan na pinagdadaanan ka ngayon pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, kaya kailangan maging matalino ka sa pagmatsyag at pagbusisi ng kung ano-ano man yung informasyon. This is something the Hierophant for a lesson learned. Matuto ka na sa mga bagay na pagdaanan mo, no? Sa mga taong nakasalamuha mo. May mga paniniwala at pinaniniwalaan sila na maaaring kalaban, no, sa pinaniniwalaan mo, no? Or sinasabi na against doon sa pinaniniwalaan. This is something education. Kailangan matutunan, malaman, at matuklasan, no? Madagdagan pa ang aral, no, na kailangan mong pagdaanan. So let's see. And this is something the Three of Pentacles for collaboration. See? This is something connection, no? About sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Kung paano ka makikipag-collaborate, paano ka makipag-usap, no? At makipagtalakayan, kung paano mo palalawigin, no? At tatanggapin ang mga opinion or sasabihin ng iba against sa'yo. No, it's a good or bad, kung negative or positive man yan, kailangan maging mabusisi ka dahil hindi lahat ng mga impormasyon na ibinabatid ng mga tao sa paligid mo ay pawang katotohanan. Kaya kailangan maging mapagmatsyag, maging mapabusisi ka sa kung ano mga impormasyon na nakukuha mo. And there's a Knight of Cups, no? A wish fulfillment. So, dito tutuparin ang mga pangarap mo. This is something emotional riches na maaaring magbigay sa ng emotional na katuparan sa mga pangarap, tagumpay sa hinaasam-asam, at tagumpay sa hinahangad, no? Additional messages. So, this is the Hermit card with the spiritual journey. So, may mga bagay na pinagdadaanan about sa spirituality na kailangan mong lumapit, no, sa ating pong may kapal. Kumaga, inilalapit ka dito na hindi lang ikaw ang nag-iisa. No, kumaga ginagabayan ka, pinoproteksyonan ka sa mga plano o gagawin mo. No, kumaga may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi naaayon sa kagustuhan natin. So, ibinibigay sa iyo dito yung mga pagkakataon na parang magkaroon ng withdrawal, no? Kumbaga hindi maisakatuparan yung mga gagawin mo na para magkaroon ng delays na parang bawiin mo na ay, saka na lang. Na, ay, wag muna. Parang ganun. Kumaga magkakaroon ka ng ganun thoughts. Kasi, kumaga inilalayo ka sa posibilidad na hindi magandang pangyayari. Additional messages. And this is the Three of Swords in reverse. So, this is something releasing pain. So, ibig sabihin, nakalaya ka na sa sakit. No, kirot or either sa mga hindi magagandang pangyayari na magdadala sa iyo ng sakit. No? Or bighati. No? At ngayon, parang inuuna mo na yung sarili mo. This is something self-love then. The 7 of Wands represent the 5 of Cups, something disappointment and regret, no? Kung bagat inunti-unti mo natatanggap yung mga bagay na nawawala at may mga bagay na hindi mo na isa sa katuparan na kukuha. No? So, what is the Hierophant? Represent the Strength card. Confidence, no? Kung lalakas mo ng loob mo, magiging matapang ka na sa mga bagay na nangyayari sa kasalukuyan mo, no? Kung unti-unti mo nang tatanggapin bukal sa kalooban mo na pagtanggap, no, sa mga pagkamalian or pagkatalo,
no? And this is something the word card with the trouble. So, ibig sabihin dito, unti-unti mo natatanggap na hindi mo man nakukuha sa ngayon yung opportunity na yun. Alam mo in the God perfect timing na ibibigay sa iyo on the right path, on the right directions, no? Kumbaga, nagkakaroon ka ng lighter side of situation, no? Kumbaga, titingnan mo yung sarili mo na, kaya siguro hindi mo nakuha yan kasi may opportunity na darating sa iyo or may opportunity na darating na mas better pa, no? Sa gusto mong mangyari. Kumbaga, on how to collaborate someone's or something person or anything na, kumbaga, parang pinapasok sa utak mo, sinisink inside na maging mautak ka, maging mabusisi ka kung paano ka makipag-transactions. Kasi may mga tao dyan sa paligid mo na parang mabulaklak lang, no? Parang matatalinhagan salita pero, di ba, walang laman. Kaya kailangan maging matalino ka, no? Sa pagpili, no? At pagbusisi ng mga tao sa paligid mo na alamin mo kung ano yung totoo at hindi, no? Din yun kasi may mga bagay dyan na maaaring gusto mo mga ibang bansa tapos yung pala minamadali ka na minamadali dun sa opportunity, yung pala walang mangyayari, wala palang mapapala, ganun, or either mapupunta ka sa hindi magandang eksena tapos bilang magsisinkin sa'yo na ay, wag na muna, ganon. Ay, saka na lang. Bilang ganon magiging eksena, ibig sabihin nilalayo ka sa possible na hindi magandang kaganapan. The Nine of Cups represent the Ten of Wands as something burden. Ibig sabihin dito, punong-puno ka ng responsibilidad. At yung responsibilidad na yung magpapalitan ng katuparan, no, sa mga bagay na pinangarap mo lamang. Kumbaga, ikaw yung breadwinner, provider sa buhay sa pamilya mo na maaaring isa sa nagiging parte bakit nagiging miserable o delay sa buhay mo. Kaya hindi mo na isa sa katuparan yung sarili mong kaligayahan, no? Dahil din sa mga tao sa paligid mo, mas inuna mo kaysa sa sarili mo. So let's see what is the Hermit card. And this is something, the Ace of Swords with a breakthrough, no? Magliliwanag lahat sa iyo, makikita mo lahat ng mga bagay na yan, kung ano magiging outcome or possibilities na yan, kung tama pa ba, maayos pa ba, or inaabuso ka na lamang. And this is a Five of Pentacles for financial loss, no? Kumaga makaka-recover ka financial pain or something, makaka-recover ka rin dito sa worries pagdating sa finances, no? The Seven of Wands because the Five of Cups represent what? Represent dito with the Six of Wands, so victory is yours. May mga bagay na may isa sa katuparan mo dahil pinuproteksyonan mo at pinapangalagaan mo na yung sarili mo. Emotional, physical, and mental. Na kumbaga, marunong ka nang mag-surrender. No? Marunong ka nang makinig, no, with the God wills. Na kumbaga, kung hindi para sa akin, okay, thank you. Kumbaga, tinatanggap mo na it's something opportunity, no, to appreciate things na may mga bagay na nawawala. May mga bagay na hindi na isa sa katuparan ayon sa kalooban. No? So, let's see what is the Hierophant and the Strength card. Represent dito with the Nine of Pentacles with the security and practicality. So, kumbaga natuto ka na maging practical, no? Na maging dahan-dahan, no? Sa pagdidesisyon. Nagiging aggressive ka before. Naging aggressive o naging something possessive or something greedy ka sa isang bagay. But definitely guys, no, ngayon, kumbaga lumawak na ang kaisipan mo, no? Kumbaga lumawak na yung mga bagay na natutunan mo. Ngayon, pinoproteksyon at pinapangalagaan mo yung mga pinaghirapan mo. The Three of Pentacles and because the Word card represent the Four of Pentacles. See, saving money, protect your power, protect your energy. Ngayon, natuto ka na kung paano mo there's something conversation. See, I told you. Kung paano ka collaboration or something transaction na itong bang bagay na to, if ever na mag-open ako sa ganyan or i-go ko ba yan, this is something solid investment for long term or panandalian lang. No? Kumbaga nagkaroon ka na ng mga ganong thoughts. Kaya hindi ka na basta-basta nagpapadala sa, 'di ba? Sa matatalinhagang salita na alam mong nangyari na. And this is the Nine of Cups because the Ten of Wands represent the Six of Swords with the transition. No, unti-unti ka na makakamove on, unti-unti ka na makakaraos dahil may mga bagay sa buhay mo na obligasyon mo ay maaring unti-unti nang mag-end, mag-close. No, yung chapter na yon, maaring makatapos na yung ganito, matapos na yung ganyan. Hindi sa lahat ng oras at panahon, obligasyon mo na yan ay tuloy-tuloy pa rin. No, kumbaga matatapos din, may hangganan din yan. The Hermit card because the Ace of Swords represent the Queen of Swords, the bigger picture. Kumbaga tinitignan mo na yung sarili mo na what if with the 10 years and 5 years from now? No? 5 years or 10 years from now. So, asan ako sa situation na yan? This is something spiritual journey for spiritual awakening na minulat ka na mga pagdinagdaanan mo na sa likod ng mga pagtulong mo
no? Kumbaga hanggang saan ba, no, sila sa paligid mo? Kung sakaling mawalan ka, no? Tutulungan ka ba nila? Gato, ganyan. Kumbaga, ang dami nagsisingkit sa utak mo hanggang ngayon, dala-dala mo. Kumbaga, ngayon, tinitignan mo rin sarili mo na mas matalino na sa dating ikaw. Wow. This is something that is the Three of Swords reversed because the Five of Pentacles. Represent dito with the Six of Pentacles. So, this is something giving, receiving something by the universe. Now, kumbaga, magiging balance dito. Now, this is something support with the financial. And there's something collapse about sa finances. But eventually, this is something recovery. Makaka-recover ka na for financial loss, poverties, and of course, difficulties. So, let's see what is the outcome. This is the Wheel of Fortune with a good luck. No, ang pag-ikot ng kapalaran ay ang pag-ikot ng karma. Na kung ano man yung mga bagay na ginawa mo ay babalik sa iyo. In a good way, in a good matter. So, maaaring may mga bagay na ginawa ka, maaaring mabuti man yung ginawa mo ay maaaring magiging mabuti ang kalalabasan nito. Kung hindi maging mabuti ang ginawa mo, hindi magiging mabuti ang kapalaran sa iyo. So, always be a good person or something, a good model to everyone. So, let's see. There's something good luck, no? And the universe is in control. No, hindi mo malalagpas at hindi mo matatakasan ang ikot ng kapalaran at ang ikot ng karma. Additional messages. And this is something Eight of Pentacles. So, there is something workaholic. No? The more na nakapokus ka in being dedicated sa ginagawa mo, even sa trabaho, kailangan maging matalino ka. Na kailangan agamin sarili mo. Kasi hindi sa lahat ng panahon at hindi sa lahat ng oras ay malakas ka. Kailangan mag-invest ka rin on your own health. No? So, let's see additional messages. Pagdating sa finances and of course, resource of income, even sa work, this is the Ace of Pentacles with a big shot and big money coming in for you. May malaking pera papasok sa buhay mo. Maaring magdala sa ito ng new opportunity or something resources. No? Maaring madagdagan ng yung finances, salaries. And this is something that card. This is a transformation. No? Babaguhin ka dito ng mga bagay na nangyari. No, this is a transformation na from the 0 to 10. Parang dati wala ka, dati halos ubos lahat. So this is the moment na, 'di ba, nag-uumapaw na biyaya. And this is the Page of Pentacles for investment. So see, ngayon natuto ka na how to invest wisely, no? How to manage your money, no? And even resource of income wisely. So let's see. Even sa finance, even sa love life. So this is a magician for power of God. Ibig sabihin, binibigay itong tao na to for you for long term. Na itong tao na to, ibibigay sa'yo pang matagalan, at siya na talaga yung taong makakasama mo. This is the Four of Cups, no? Kumbaga, this is something you evaluate or analyze or something na getting to know each other. Kumbaga, if you were single or something getting to mingle, so let's see. So, pinapakita dito, kailangan pag-isipan mo, kilalanin mo. Hindi pwedeng sunggab ng sunggab, no? Kagat ng kagat. And this is something that charge ka for taking action. There's a time, something to joining forces, no? Tutulungan ka, ibibigay sa iyo yung mga bagay na para sa talaga. Itong tao na to, kung talaga sa iyo itong tao na to at talagang napaka-devoted niya tong tao na to para sa iyo, this is something desires na maaaring ibigay sa iyo into realities. Ganun. Additional messages na pagdating sa health. Pagdating sa health mo, this is the King of Swords. So, this is something mental clarity. And the Emperor is something mature. O, ibig sabihin dito, kumbaga mas natuto ka na, no? Love, life, career, finances, and health. So, kumbaga, ang ganda, sa mga pinagdaanan mo pagdating sa finances, mas lalo kang hinubog. No? Mas lalong naging matalino. At naging wais ang pagdidesisyon mo. Mas lalong inaalagaan ang sarili mo. Mas lalong inuuna mo na ngayon ang sarili mo. Ang ganda. Kumbaga, ang mga pangyayari sa buhay mo ay isang parte ng aral na dapat mong matutunan. O isang parte lang ng isang karanasan, no, sa paghubog sa'yo sa kasalukuyan na hahanapin. No, kumbaga, itong bagay na to, kaya binigay ito sa'yo kasi magiging malakas ka dito. Itong bagay na to, kaya binigay ito sa'yo kasi may gusto sa'yo ipakita ang ating pong may kapal na you are also being a blessed. Na napaka-blessed mong tao na sa likod ng mga pagtulong mo, no, na walang hinihinging kapalit, no, ito yung ibibigay na kapalit ng ating pong may kapal. No, lahat ng to ay maaaring ito na yung paying off o hard work paying off and harvest time na hinahangad mo. So let's see. What is the magical fairy messages? What is the magical fairy messages represent what? Practice
practice, no? Kailangan mo mag-practice, enhance your ability and polish your skills, no? Or kailangan mo mag-practice, no? Habaan ng pasensya mo, mag-practice ka how to manage, no? Or something, control your emotions. Masyado kasing mababa ang emotions mo dito, kaya ang bilis mong maawa, ang bilis mong mauto, no? Kaya inaabuso ka. And this is something trouble. There's a trouble, guys, coming in for you. Additional yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent what? Actions. Now, this is something actions and beginning coming in for you. And of course, this is something as reflections for a mirror, no? Maaaring kailangan mo kumilos gumalaw talaga, no? Kumbaga, lahat ng mga bagay na gagawin mo, magre-reflect lang sa'yo. And this is same time, this is something trust, the divine timing. So, talagang, diba? Ibibigay sa'yo with the God perfect time. This is the trust. Magtiwala ka. The divine timing. Hawak ng ating poong may kapal yung oras, no? Kung paano at kung kailan ibibigay sa'yo. And it will be changed. Additional messages for synchronicities. Represent what? Success. So, success is coming your way talaga, no? And there's a bravery. Kailangan mo maging matapang. And there's a synchronicities. Maraming sign na ipinababatid sa'yo. Matuto ka na, matauwang ka na, gato ganyan. Diba? Binibigyan ka na ng impormasyon para maging matapang, humarap, at maging matagumpay. There's a something roots. No? Kumbaga, kung hindi mo puputulin yung nagsisilbing ugat, no, ang magiging bunga niyan, kumbaga maglalanta at hindi magiging maganda ang kalalabasan. So, kumbaga, kung ano yung itinanim mo siyang aanihin mo, maging mabuti, maging maganda ang kalooban mo, magiging maganda rin ang kalalabasan nito. So, let's see what is additional messages for Romance Angels for Mystic Love Oracle deck. Anxieties. Nag-iisip ka rin daw dito na kumbaga na-stress ka dahil sa about sa love life mo din, na bakit hanggang ngayon hindi ka pa makakuha. Hanggang ngayon, kumbaga nag-iisip ka, bakit ganito, bakit ganyan, no? Nang nangyayari sa buhay mo. This is something shape-shifter mimicking. Ibig sabihin, maraming ahas sa paligid mo na nagbabalat kayo. Kung bakit ganito, lapitin ka ng mga traidor, manloloko. And there is something heartbreak with a shit or with something of broken trust. No? Kung magaganon talaga, palagi ka nasasawi o dahil dito sa pang-aabuso sa'yo dahil sa tiwala. Masyado kasi iba yung atake dito, guys. Parang dahil sa sobrang pagmamahal mo. No? Kumbaga, binigay mo lahat. Parang pati yung tiwala nasira dahil kumbaga naging nasanay siya. Parang ganon. What is additional messages for the energy? And there's an outside up. Kailangan mo na kumawala sa paligid mo, sa mundong ginagalaw mo. This is something indecision. Kailangan mo na mag-decision, pumili na landasin. And there's a woman holding a heart. So, ibig sabihin, if you are a woman, kumbaga ikaw may hawak ng puso niya. If you are a man, siya may hawak ng puso mo. O masyado ka mapagmahal. Ganun. For Archangel Michael messages. Archangel Michael messages. Give me information po. Just one more card, please. Okay. So, represent dito with an energy healing works. No? Kumbaga, unti-unti nang gumagaling sa mga karamdaman, mga pinagdaanan. And there's an explorer options, no? Kumbaga, maraming choices dyan. Kailangan i-expand mo pa, palawakin mo pa, palawigin mo pa. Kailangan maraming ka matutunan dyan. And this is something, you're on the right path. Nasa tamang direction ka, ha? Huwag ka mag-alala. Kumbaga, nasa perfect timing pa rin yung mga bagay na mangyayari sa'yo. Additional messages. Additional messages with an angel spirit represent dolphin with an enjoy your life from the fullest. And there's a shielding na protection mo yung sarili mo, ha, set boundaries. No, grounding yourself. And there's something support. May support dito ng ancestor, guys, no? Mga mahal mo sa buhay, ginagabayan ka daw dito. And there's a direction with timing. See, I told you, this is step by step talaga, no? Na mangyayari sa buhay mo. For romance angels, represent what? And there's a calling your soulmate. Tinatawagan na dito yung soulmate mo. Maaring makilala mo na, o maaring nagkakilala na kayo. And this is something attractions. You are also attracted, or maaring maraming na-attract sa'yo. Or maraming tao na-attract ka dun sa tao na yon.
Marami ka nagugustuhan or marami nagkakagusto sa'yo. And there's something passion. Gawin mo yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. And this is something wisdom. Enlighten. Maliliwanagan ka. Basta yung pag-ibig, hangarin, at kagustuhan mo ay pure. Now, let's see what is additional messages. I told you, this is a perfect timing. No, perfect timings talaga yung nakalaan para sa'yo talaga. And there's a peaceful resolution. Magkakaroon ka ng kapayapaang solusyon. And reconsider. Kailangan mo rin i-consider, ha? Yung sarili mo at yung kapakanan mo. Additional messages with gratitudes, no? Just be thankful, no? Sa lahat ng mga bagay na hinahain sa'yo. Kasi parte yan ng bagay na mangyayari sa'yo dapat mong matutunan. And there's a blame. Wala ka ibang sisisihin dyan. Kumbaga, lahat ng mga ganyan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Additional messages. And there's a music na makakatulong din ang music na for healing energy. And there's a trouble. Double clarification na may trouble ka talaga, guys. Maaaring makakapag-ibang bansa ka, makakaalis ka na. And there's a time to decide. Kailangan mo mag-desisyon. For Archangel Raphael messages. Archangel Raphael messages, so there's a stretch, no? Kailangan mo talagang gumalaw-galaw. There's a something movement and acceptance. See, pagtanggap talaga. Gagalaw na yung baso. Additional messages with an angel spirit. You're not alone. So this is something hindi ka daw nag-iisa. Kinukulong mo yung sarili mo sa negatibo or maling impormasyon. Lungkot-lungkutan, drama-dramahan. And this is something surrender to the sweetness. No. Surrender to the sweetness. What is the Monthology? Energy is gaining momentum. Itong bagay na to, hindi mo rin makakalimutan yan, ha? Talagang tatatak yan sa'yo. And this is something a time to give rather than take. Mas maganda ikaw yung nabibigay ng panahon at oras kaysa ikaw yung nihingian para wala kang pagsisisihan sa huli. Diba? At least hindi ka nagkulang, gano'n. Jesus' loving quote said, "Whosoever shall do with all my Father, which is in heaven, the same in my brother and my sister and my mother." So see, ano man daw yung mga bagay na dapat ginagawa mo, no, sa iyong mga magulang, sa iyong pamilya, ay ganun din daw ang tinatrato mo sa ating poong may kapal. So ibig sabihin, maging mabuti sa lahat ng eksena. Dahil magiging mabuti rin ang kapalaran para sa iyo. Huwag kang mag-alala kung ano man yung karanasan na naranasan mo ay parte ng haharapin mo, no? Marami mang taong tinrider ka, marami mang taong niloko ka. Kahit na sarili mong pamilya, huwag kang mag-alala. Sa likod na yan, merong ganti at pawi, no, na maaaring mabawi sa iyo. Maaaring magbigay sa iyo ng katuparan sa pangarap at maaaring maging maganda na rin ang kalalabasan na yan. What is the angel's number? 0707 kung promise, pinangako, no? May mga pinangako, pinagkasunduan. Let go of what no longer serves you. Stop holding on to grudge. Express your emotions and aim towards compromise. Where there a lack of understanding, it's the best just move on. The truth is yet set you free, no? Wag mo nang, kumbaga, may mga bagay na hindi mo man nakukuha sa'yo, no? Yung mga bagay na pinangako, yung mga bagay na gusto mong mangyari, no? Kumbaga, may galit ka ba, may ngit-ngit ka ba, pakawalan mo yan. Dahil kailangan mo intindihin yung mga pangyayari na, kaya nangyayari yan ay ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kailangan mo mag-move on dyan at harapin na ang katotohanan talaga ay mailalahag, mailalayag, maibibigay, at may ibibigay sa iyo, no? So, let's see what is additional messages. Messages of life. Para pinapakita sa akin dyan yung ang hustisya ay maaaring pumabor sa'yo. And there's a forgiveness talaga, no? Ayun yung sinasabi. Kailangan ng pag-ibig at ang kapatawaran talaga ang mamumutangi, no? The more na pure ang pag-ibig mo, the more na pure ang kapatawaran na ibinigay mo, magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa'yo. Today, I bless each soul I have received to have hurt me. I release them to their own greater good. I can now see that my fast provides me with the lessons
that help me live more fully in the present. I no longer struggles with what has been said and done. I am grateful for every experience that has brought me here. I feel myself with a love that is pure and free. So see, kumbaga, kailangan na buo ka, no? Buong ibigay mo. Maniwala ka na ang puso ang magiging magsasalba sa'yo, no? Ang magsasalba at magliligtas sa'yo laban dyan sa mga tao sa paligid mo. Tandaan mo, no, na ang puso at ang pag-ibig, ang kaakibat niya na pananalig sa ating Panginoon, no? Kumbaga, the more na buo ang pag-ibig at pananampalataya mo, the more na magiging maganda ang ikot ng kapalaran sa iyo at magiging maganda ang kalalabasan niyan. No? At magiging maganda ang buhay na tatahakin mo. Tandaan mo, sa likod ng mga pinagdaanan mong sakripisyo, sakit, lahat ng mga bagay na yan, mapapawi yan, nangiti sa iyong mga labi. So, guys, this is a special gabay for the month of October 17 hanggang October 23 for the sign of Aries. So, Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and share with bell for more videos updated ko. Sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!